Anong hanap buhay mo naman? Meron lang kung po, pinapasad na taxi. Taxi. Opo. Mukhang hindi ka naglalayag ngayon. Yung po, yung kasama ko siya ang kwan po. Relyebo. Opo. Okay, Nelson. Habang ikaw ay nagpapahinga, dali natin mo yung karelyebo mo. Kukwentuhan ka naman Kwentuhan ka namin para Nomer. magkaroon din ng premyo. Si Nomer. Nomer. Na hindi niya napaghandaan ang araw na ito. Oh, ang babae, pag minamahal. Kamukha ba niya? May, parang gano'n. Oo, Kilala mo hindi, si Bobby talagang Gonzales, ano. di ba? Hindi po Nomer. niya pinaghandaan, pang everyday lang niya yung quote. Ganda ng quote. Hindi. Oo, sige. Ay! Designer ka ba, Nomer? Designer ka? Ngayon. Ngayon. Bukas. 20. Oo naman. Ikwento mo na Ano mula tin- umpisa hanggang sa ngayon kung ano nangyari. Ano yan, doon lang? Nabago ang buhay mo? Doon lang. Doon lang kasi nag-umpisa yung buhay ko sa isang typical na bata sa probinsya. Sige, saan ka? Samar, Ay, naku! La Perla, Lawang. Taga-diin. Northern Samar. Taga-diin, taga-tulak, taga-diin, taga-tulak. Hindi, taga-diin Sa ka. La Perla, Lawang. Northern Samar. Ay, waray kasi lang, waray din ako eh, okay? Mamaya Alam na mo, mag- kanina may pinag-uusapan. Diretsahin ko na. Ano ang papel ng usok sa buhay mo? Kasi yan ang ano eh. Meron kanina. Ano Kasi- yung usok? Swerte mo sa'yo. Nung bata pa ako, kami yung pamilya na mahirap sa probinsya, yung buhay doon sa probinsya. Parang api, kasi yung side ng father ko medyo meron sila. So kami yung behind. Yun siya. Tapos sinikap ko makapagtapos ng elementary para man lang sana kahit papano makapagsulat ng maayos ng kung saan man ako dapat sumula. Pag galing ako ng school, pag nakikita ko yung kusina namin na umuusok, bilang isang bata, iniisip ko na kasi madalas walang pagkain, so kamote, saging, mga ganyan. Tapos ano siya, minsan yung pagpanahon ng anihan, yung palay na hindi pa dapat anihin, green pa siya, pinipilit ng nanay ko yan bayuhin para maging bigas. So para lang may makain kami sa pananghalian, para pag uwi ko, yung ibang mga kapatid ko may makain. Pag may usok sa kusina, tuwan-tuwa na ako kasi syempre, kasi alam ko may niluluto, meron sinasaing. Meron ako kakainin pagdating pag may usok. Pag walang usok, ibig sabihin walang nakasalang. So, ayun, masakit kasi parang yun ang naging inspirasyon ko sa yung hirap ng buhay. Ano madalas mo kainin? Minsan isang gabi, dalawa lang kami ng tatay ko, bagyo pa noon. Nakita ko nagpapakulo yung tatay ko ng tubig. Siyempre tuwa-tuwa na naman ako kasi mayroon niluluto. Tapos nilagyan ng gata, ganon sa probinsya sa Waray, laging gata, laging ganon. Nilagyan ng gata na may tanglad. Ako naman tuwa-tuwa kasi kakain kami ng hapunan. Nung sinerve sa akin ng tatay ko, akala ko may isda, pero walang laman. Tubig lang. Soup lang. Tubig lang na may gata. So, yun ang naging, samantala yung kapatid ng tatay ko, kapitbahay lang namin, malaki yung grocery, yung bigas nila nakabodega kasi paninda. Pero nagtanong ko sa sarili ko, bakit may tito akong may kaya, pero bakit kami kumakain ng ginataan? Mayroong gata na tubig na gata lang na walang laman. So yung prinsipyo ng tatay ko, doon ako humugot nung nakita ko sa tatay ko. Ano ngayon naman pinasuko mong trabaho? Lumuwas ka ba ng Maynila? Lumuwas ako ng Maynila. Pagka-graduate ng elementary, isinama ako ng nanay ko. Pagdating dito, ako mismo nagpursige
hanap ng trabaho. Ayoko umasa sa kahit kanino. Gusto ko sarili ko. Gusto ko sarili ko kasi sa pinanggalingan kong buhay. Pagdating dito, nagtrabaho ko na houseboy. Houseboy sa isang Badang Pasig na medyo na pamilya. Nagkataon designer pala yun. Pero ang trabaho ko, hardinero ako, tapos houseboy all around. Tapos ilang months lang, hindi ako nagtagal kasi bilang bata. 14 years old ako lumuwas dito. Bilang bata, nainip ako doon sa bahay. Ang ginawa ko, nagpalipat-lipat ng trabaho. Houseboy ulit, tapos sa karinderya. Nag-dishwasher, na yung kamay ko nabulok yung sa sabon. Yung sabon kasi matapang yung powder na ginagamit sa mga restaurant pag dishwasher ka. Nabulok lahat itong kamay ko. Nung nakita ng boss ko na babae na nabulok siya, inilipat ako sa kitchen, parang kitchen helper uli. So tapos palipat-lipat hanggang sa nung nandun ako sa karinderya, yung boss ko nung araw na nung 14 years old ako na designer pala siya. Nakita ko yung mother niya bumili doon sa karinderya. So nakita ko siya. Nag-approach ako. Ako yung nag-approach na, ma'am, kayo po si Ate Sally. Ate Sally Tupas. Kilala ko yan. So, yun po. Tapos nung time na yun na nag-approach ako, kinagapihan, sinundo ako kaagad. Dahil nung nasa kanila ako, maganda naman yung naging relasyon namin. Wala akong ginawang hindi maganda, nagustuhan naman nila ako. So sinundo ako agad, doon nag-start. Tapos doon parang yun na yung naging inspiration at yun na yung parang gusto ko yun na yung magiging line ko. Magiging line ko as a designer kung ano na ngayon. So sinikap ko na matuto lahat. Ano sa designing ang ginagawa mo? Ano doon? Ikaw, nagtatahi ka ba? O Naglililip po. naglililip? Lilip parang finisher. Finishing. Beats ka rin ba? Yun, Beats? nag-feeder. So nag-start sa Ang laki pinakamababa. Tapos Meron ka ng sarili mong opisina? ngayon po, sa tulong ng yung kasamahan ko dati doon sa shop, Okay. nag-usap kami nung nag-close noong 1994. Nag-usap kami mag-start kami ng maliit na shop. 0-0 nag-start kami. So, Pero ngayon, malaki na. May sarili ngayon, lang. Oo. ngayon okay, medyo okay na. Saan Okay yan? na siya. Yan ba yung sa San Juan? Sa San Juan, Metro Manila. So isa ka ng designer talaga Designer. ngayon. Baka natin. Yun, designer. Omer, nangyari story mo. Alam mo yan, bigyan kita ng 5,000. Alam mo, may sasabihin lang ako. Alam mo, pagka nag-umpisa kang mahirap, tapos nagpursige ka, miski na yumaman ka, hindi lalaki ulo mo. Pero kapag ka, bigla ka lang yumaman, lalaki ulo mo at marami ka nang aawayan. Pero tayo, katulad mo, ikaw will never be like that. Tayo, pinagpapala tayo ng Diyos. Di ba? Okay. Message mo sa Mensahe. televiewers. Lalo na sa maraming reklamo sa buhay, ninakit, pahirap. Ang masasabi ko lang sa mga katulad ko na nag-umpisa sa walang-wala, yung mga, huwag tayo mahiya na nasa baba tayo or ibinababa tayo. Dahil yung mga taong naniniwala sa talento natin or sa trabaho natin, sila yung mag-aangat sa atin. Tama. At saka dapat may takot sa Diyos. Yun Tama, ang number okay. one. Ayun, Dahil andito si dyan? Senyor Nonoy Siniga, my sweetheart cake, Doon lang. para haranahin ka. Doon lang. Nelson, congratulations. Tunay kaya kong ibunin lahat ng bituin. Tunay kaya kong igapos ihip ng hangin. Tunay kaya kong pagbawa buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahakan tuwina doon lang. Doon lang. Dito kami.